Chapter 9. So ano, nagpagalaw ka lang sa lalaking ito. Ganyan ka na baka baba. Tinuro ni Tita Bev ang noo ni Ivana na umiiyak na. Napatiimbagang ako at nakuyong ko ang kamao. Parehas po kaming lasing kagabi mommy. Bumuntong hininga ako. Tita Bev, pag-usapan ho natin ito. Mahina hong sabi ko. Matiim na tiningnan ako ni Tita Bev na tila tinatansya ako. Nagtaas siya ng noo. Sige, mag-usap tayo lalaki. Pero hindi ko palalagpasin itong ginawa mo sa anak ko. Tumingin siya sa amin ni Ivana. Magbihis kayo at sumunod sa ibaba. Paglabas ng tatlo ay naiwan kami ni Ivana sa loob ng kwarto. Pinupunasan niya ng kamay ang luha niya habang kip-kip pa rin ang kumot. Tumayo ako at dinampot ang mga damit ko. Tumalikod siya na ikinangisi ko naman. Pinilisan ko na ang pagbihis. Alam kong naiilang siya. Nang matapos ako ay dinampot ko naman isa-isa, ang mga damit niyang hinubad at hinagis ko kagabi. Nilapag ko ito sa kama at nilapitan siya. Ivana, lumingon siya sa akin na nakayuko pa rin at umiiyak. Napatiimbagang ako at kinabig siya. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan ang ulo niya. Ayokong nakikitang umiiyak siya. Naiinis ako. Parang gusto kong suntukin ang nagpaiyak sa kanya. Pero di ko naman pwedeng suntukin si Tita Bev kahit nakakainis siya. At may kasalanan din naman ako. Hinawakan ko ang mukha niya at bahagyang tinaasa. Pinunasan ko ng daliri ang luha niyang lamandes sa pisngi. Hindi ako mag-so sorry dahil ginusto ko ang nangyari sa atin kagabi at hindi ko yun pinagsisisihan. Handa akong harapin ang anumang consequences sa nangyari. Pakasalan ang anak ko. Mommy, nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Mommy kasabay ng pagkabog ng dibdib ko. Pati si Yaya Daling na nakikinig ay napasinghap at nanlaki din ang mata. Si Steven naman ay prenteng nakaupo lang sa isa pang single sofa at nagkakape. Sinamon ko siya ng tingin. Parang gusto ko siyang batukan dahil sa panunutok niya ng baril kay Kuya Luis kanina. Pero nginisihan lang niya ako. Hindi ko inaasahan na yun ang hihingiin na kondisyon ni Mommy, kapalit na hindi niya ipapadampot sa pulis si Kuya Luis. Ang akala ko pera ang hihingiin niyang kapalit. Napalunok ako at tumingin kay Kuya Luis na nakaupo sa single sofa. Seryoso lang ang mukha niyang nakatingin kay Mommy at walang reaksyon. Kinakabahan ako sa ganitong pananahimik niya at kalma lang. Hindi ko rin mabasa kung ano ang nasa isip niya. Kung galit ba siya dahil naligay siya sa alanganin dahil sa akin. Kung hindi mo pakakasalan ng anak ko ay demanda kita ng rape. Madali lang na aipakulong ka sa kasong rape lalo na kapag napatunayan sa medico-legal na ginalaw mo nga ang anak ko. Dugtong ni Mommy na mataray ang rehistro ng mukha. Nagpapanik na ang loob ko. Kahit anong paliwanag ang sabihin ko kay Mommy na wala ngang rape na nangyari ay ayaw naman niyang maniwala. Pinagpipilitan niyang ni-rape ako ni Kuya Luis. Kahit lasing ako kagabi ay naalala ko pa naman ang lahat ng nangyari. Walang pilitan na nangyari sa amin ni Kuya Luis. Parehas naming ginusto yun. Mommy please, wag niyo namang gawin to kay Kuya Luis. Wala siyang kasalanan. Hindi niya ako pinilit na putol ang sasabihin ko nang tingnan ako ng matalim ni Mommy. May kasalanan man siya o wala, pinilit ka man niya o hindi, kailangan pakasalan ka pa rin niya. Hindi ay demanda ko siya. Paano kung mabuntis ka? Anong mangyayari sa'yo? Magiging dalagang ina ka. Sige nga. Ako naman ang natigilan sa sinabi ni Mommy. May punto siya. Wala kaming proteksyon ni Kuya Luis. May posibilidad nga na mabuntis ako. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Ano ba itong gulong napasukan ko? Sige ho, pumapayag ako. Pakakasalan ko si Ivana. Hindi dahil sa takot akong aidmanden niyo kundi pananagutan ko ang nangyari sa amin. Sabi ni Kuya Luis. Napalingon ako sa kanya. Tumingin siya sa akin na seryoso pa rin ang mukha pero mapupungay naman ang mata. Kuya Luis. Yun naman pala Madali ka naman palang kausap. Mabuti naman at lalaki kang kayang harapin ang responsibilidad mo. Ani Mommy. Nataranta ako. Pumayag si Kuya Luis sa gusto ni Mommy, ibig sabihin magpapakasal kami. No Mommy. Ayoko pang magpakasal tanggi ko. Muli akong tiningnan ng matalim ni Mommy. Ang tingin niya ay may kasamang babala. Nakapagdesisyon na ako. Sa ayaw at sa gusto mo magpapakasal ka kay Luis, Ivana. Sa lalong madaling panahon. Pinal na sabi ni Mommy. At ang madaling panahon na iyon ay ang araw na iyon mismo. Congratulations Mr. and Mrs. Cervantes.
Nakangising bati sa amin ni Kuya Kester at nilahad ang kamay. Thanks pare. Nakangising sabi rin ni Kuya Luis at inabot ang kamay ni Kuya Kester. Ako naman ay kiming ngumiti lang at inabot din ang kamay ni Kuya Kester. Nahihiya ako sa kanya. Who would have thought that the two of you would end up together? Nakangisi at iiling-iling pa rin na sabi ni Kuya Kester. Pabirong sinuntok lang siya ni Kuya Luis sa balikat. Napayuko na lang ako at napakagatlabi. Ang bilis naman kasi ng pangyayari. Agad-agad kinasal na kami. Kaibigan pala ni Mommy si Mayor at dating schoolmate noong college kaya madali kaming naikasal. Simpleng white nga lang ang suot ko at manipis na make-up. Si Kuya Luis naman ay nagpakuha pala ng damit sa driver niyang si Kuya Gordon sa bahay niya. Nagulat na lang ako kanina biglang dumating dito sa City Hall si Kuya Kester. Tinawagan pala siya ni Kuya Luis, para maging isa sa witness ng kasal namin. Kinabahan nga ako kasi baka dumating ang iba pa niyang mga kaibigan. Nahihiya ako baka kung ano ang sabihin nila sa akin. Malinaw naman kasi napikot ang nangyari kay Kuya Luis. Bagamat wala namang sinabi sa akin si Kuya Kester at casual lang akong kinakausap. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kanya ni Kuya Luis. Kung hindi lang ay demanda ni Mommy si Kuya Luis ng rape ay hindi ako magpapakasal. At alam kong seryoso si Mommy doon. Matapang si Mommy at walang inuurungan. Kung ano ang sinabi niya yon ang gagawin niya. Hindi pa ako handang mag-asawa kahit na ba gusto ko si Kuya Luis. Nag-aaral pa ako at marami pa akong plano sa buhay. Pero unfair naman kung makukulong si Kuya Luis dahil sa akin. At saka paano din kung magbunga ang nangyari sa amin. Pinilig-pilig ko ang ulo. Parang mababaliw na ako sa kakaisip. Hindi pa tapos ang buong araw pero na-stress na ako. Hindi na nga ako nakapasok sa resto. Nagpaalam lang ako kay Ma'am Lynn at sinabi kong may emergency. Bukas na lang ako papasok. Pero panigurado uuliratin ako ni Ana bukas. Are you okay? Saad sa akin ni Kuya Luis. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Ngumiti naman ako at tumango. Medyo masakit lang ang ulo ko. Parang may pumipitik-pitik pa nga na ugat sa sentido ko. Naparami kasi ang inom ko kagabi. Hindi talaga maganda ang naidudulot ng alak. Masakit sa ulo at heto pa nga nagkaroon ako ng asawa nang wala sa oras. Magpapabili ako ng gamot kay Gordon. Sabi ni Kuya Luis. Hindi ayos lang ako Kuya Luis. Luis, asawa mo na ako Ivana kaya hindi mo na dapat ako tawaging kuya. Putol niya sa sasabihin ko. Kumagat labi ako. Oo nga naman. Mag-asawa na kami at masagwa nga namang tawagin ko siyang kuya. Dapat na akong masanay. Tumango ako sa kanya at ngumiti. Sige Luis. Ngumiti naman siya at hinawakan ang kamay ko. Tinawag niya si Kuya Gordon. Agad naman siyang lumapit sa amin at ngiting-ngiti pa sa akin. Inutusan siya ni Luis na bumili ng gamot. Paglabas namin ng mayor's office ay lumapit sa amin si Mommy, Steven at Yaya Daling at binati kami. Si Kuya Kester ay umalis na. May meeting pa raw kasi siyang dadaluhan. Paglabas namin sa City Hall ay dumiretso kami sa isang mamahaling restaurant at doon kami naghapunan. Sagot ni Luis. In-order niya ang lahat ng mahal sa menu. Asikasong-asikaso pa niya ako at tinatanong, kung ano pa ang gusto ko. Hiyang-hiya naman ako sa kanya. Naiperhuwisyo ko na nga siya ako pa ang inaalala niya. Pagkatapos ng hapunan ay dumiretso uwi na kami sa bahay. Anak, nilangon ko si Mommy nakapapasok lang ng kwarto ko. Nilapag ko sa kama ang white dress na sinuot ko kanina. Iniwan ko muna si Luis sa baba, dahil kausap niya ang secretary niya sa phone. Mommy, umupo si Mommy sa kama sa tabi ko. Bumuntong hininga siya habang nakatingin sa akin. Siguro nagagalit ka sa akin o nagtatampo, dahil pinakasal kita kay Luis. Pero anak ayoko lang medhado ka. Malumanay na sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Hindi naman ako nagagalit sa kanya dahil may kasalanan din ako. Kung nag-ingat ako hindi ako malalagay sa ganitong sitwasyon. Nagtatampo ako sa kanya kasi hindi siya nakikinig sa mga paliwanag ko. Bumuntong hininga ako. Pero Mommy, hindi po talaga ako ni-rape ni Luis. Maniwala kayo. Parehas kaming lasing kagabi at may nangyari sa amin. Kung tutuusin unfair ito sa kanya. Muling bumuntong hininga si Mommy. Pero kailangan ka pa rin niyang panagutan. May nangyari sa inyo at posibleng mabuntis ka.
Hindi ko naman hahayaang mabuntis ka ng walang asawa at putaktehin ng mga tsismosa. Kaya hindi yun unfair anak. Mas unfair kung pagkatapos kanyang makuha ay iiwan kanyang parang basahan. Matigas na sabi niya. Kumagat labi, ako. Pero mommy hindi pa naman tayo sigurado na mabubuntis ako eh. Saka hindi po ako fertile. Gaya nga ng sabi mo hindi tayo sigurado. Baka sa susunod na buwan may laman na ang tiyan mo. Yumuko ako. Pero paano kung isang pagkakamali ang magpakasal ako kay Luis? Baka hindi kami mag-work. Isa pa yon sa inaalala ko. Maraming ang iba dyan na bumilang muna ng ilang taon, ang relasyon nila at nagpakasal tapos nauwi din sa hiwalayan. Paano pa kaya kami ni Luis na nagpakasal lang dahil sa napikot ko siya? Pues, gawin mo ang lahat para mag-work ang relasyon nyo. At saka ayaw mo ba nun? Isa ka ng Cervantes. Asawa mo na ang isa sa pinakamayamang binata sa bansa. Ngayong asawa mo na si Luis, na sayo na ang lahat anak. Gaganda ang buhay mo sa kanya. Ani mommy na tila nagniningning pa ang mata. Mariin kong nilapat ang labi. Alam ko ang nasa isip ni mommy. Mayaman si Luis at maraming pera. Ayokong isipin na kaya niya ako tinulak na magpakasal kay Luis ay dahil sa pera. Pakisamahan mo ng maayos si Luis anak para maging maayos ang pagsasama nyo. Asikasuhin mo siya gaya ng pag-aasikaso ko noon sa daddy mo. Alam mo sa tingin ko nga gustong gusto ka ni Luis. Nakita mo naman hindi tumutol nang sabihin kong pakasalan ka niya. Dugtong pa ni mommy. Bumuntong hininga ako. Ano pa bang magagawa ko? Nandito na ako sa sitwasyong ito. Kasal na ako at may asawa na. Mommy, gusto ko sanang sabihin na sa bahay ko natitira si Ivana. Sabi ni Luis nang mag-ipon-ipon kami sa sala minus Steven dahil umuwi daw siya. Napalingon ako kay Luis. Sa bahay mo ko titira. Yes baby, mag-asawa na tayo so dapat lang naman na sa bahay ko na ikaw titira. Casual lang na sabi niya at matamis pa akong nginitian. Nag-init ang mukha ko sa sinabi niya. Pero hindi sa sinabi niya na sa bahay na niya ako titira. Kundi sa tinawag niya sa aking baby. No problem Iho, tama lang naman na sa bahay mo siya tumira. Mag-asawa na kayo at kung nasaan ka at nandoon din dapat siya. Ngiting-ngiti na sabi naman ni mommy. Di na mababakas ang galit niya kanina sa mukha. Napakagatlabi naman ako. Oo nga pala, dahil mag-asawa na kami ni Luis ay sa poder na niya ako titira. Magsasama na kami sa iisang bubong. Pero mamimiss ko ang bahay na ito na buong buhay kong kinalikihan. Mas lalo ko pa itong mamimiss ngayon lalo na at na-memeligro na itong mawala sa amin. Pero pwede pa naman akong tumira dito diba? Sabi ko kay mommy. Ano ba yang tanong mo anak? Siyempre naman. Bahay mo ito. Kahit anong oras pwede kang pumunta dito at matulog. Huwag kang mag-alala aalagaan namin idaling itong bahay na iniwan ng daddy mo. Trust me anak. Sabi sa akin ni mommy. Tumango naman si Yaya daling na malungkot na ngumiti. Tumanggaw-tango rin ako at lumingon kay Luis na nakatingin lang sa akin. Kailan ba ako lilipat sa bahay mo? Tanong ko sa kanya. The next day baby, ipapalinis ko muna sa mga kasambahay, ang kwarto ko at magpapadagdag ng cabinet sa closet room para sa mga gamit mo. Sabi niya. Lalong nag-init ang mukha ko. Sa iisang kwarto rin pala kami matutulog at magkatabi pa sa kama. Marami pang sinabi si Luis tungkol sa magiging setup namin bilang mag-asawa na halos ikaliyab na ng mukha ko sa init. Walang pinagkaiba sa ibang mag-asawa ang setup namin. Halos sila na nga lang ni mommy ang magkausap. Kung kanina halos Katie na si mommy na ipak ulong si Luis ngayon ngiting-ngiti siya at tila kinikilig pa. Tapos si Luis naman parang excited pa na doon na ako sa bahay niya titira. Ibang-iba talaga ang reaksyon niya sa inaasahan kong reaksyon ng isang lalaking napikot. Manag. Napapitlag si Manang Leng nang marinig ang malaking boses ng binatang amo. Muntik pang ang matapan ng tasang may lamang mainit na kape na hawak niya. Pati ang mga kasamahan niyang mga kasambahay ay natigilan din mula sa pag-aalmusal. Nagtinginan pa ang mga ito bago sabay-sabay na tumayo. Nilapag naman ni Manang Leng, ang tasa ng kape sa may counter at lumabas ng kusina para puntahan ang binatang amo. Buong hapon niya itong hindi nakita kahapon. Sumunod naman ang mga kasambahay sa kanya. Sir, magandang umaga ho. Bati ni Manang Leng sa binatang amo na mukhang kauuwi lang nasa likod nito si Gordon na bitbit ang duffel bag nito. Tumango lang ang binatang amo.
Maaliwalas ang mukha nito at mukhang magandang nangyari dito. Mag-aalmusal na ho ba kayo Sir Luis? Ihahanda ko na ang almusal at kape nyo. Hindi naman ang, katatapos ko lang mag-almusal, ipapalinis ko lang ang kwarto ko sa taas. Papalitan nyo ang cover kama, punda pati na ang mga kurtina, vacuum nyo na rin ang carpet. Palinisan na rin ang banyo. Mamaya may darating na bagong cabinet. Ipalagay nyo na nasa closet room ko. Linisan nyo na rin ang buong bahay. Yung pool palinis nyo na rin at palitan ng tubig. Bukas uuwi na dito ang asawa ko kaya ayokong makita niyang marumi itong bahay. Naiintindihan nyo ho ba? Nakapamewang na sabi ng binatang amo. Nakangangalang si Manang Leng sa mga sinabi ng amo. May mali yata sa narinig niya o nabingi na siya. May asawa na kayo sir? Tanong ni Manang Leng sa binatang amo. Narinig din niya ang mga bulungan ng mga kasambahay. Tama ba yung narinig ko? May asawa na raw si sir. Yun din ang dinig ko eh. Sabi niya darating na daw bukas ang asawa niya kaya dapat malinis ang buong bahay. Nakakagulat naman. Sino kaya ang malas na babae? Este swerteng babae. Tumingin ang binatang amo sa likuran ni Manang Leng kung nasaan ang mga kasambahay na nagbubulungan. Agad namang nagsitahimik ang mga ito. Muli tumingin ang binatang amo kay Manang Leng at ngumiti. Oo manang may asawa na ako at uuwi na siya bukas dito. Gusto kong pagsilbihan nyo siya gaya ng pagsisilbi nyo sa akin. Huwag kayong gagawa ng bagay na ikaiinis niya kung hindi malalagot kayo sa akin. Anito at tumingin sa mga kasambahay. Opo sir. Sabay-sabay na sabi naman ng mga kasambahay. Sige manang akyat na muna ako sa taas para maligo, ihahatid ko pa ang asawa ko sa trabaho niya. Pag-alis ko ipalinis nyo na agad ang kwarto ko. Anang binatang amo at umakyat na ng hagdan. Pinalingan ni Manang Beng si Gordon na inabot kay Che ang duffel bag ng amo. Gordon, totoo ba yung sinasabi ni Sir na may asawa na siya? Di pa rin makapaniwalang tanong ni Manang Leng. Oo manang, kinasal siya kahapon kay Ma'am Ivana. Ngiting-ngiti na sabi ni Gordon. Ma'am Ivana, di ba siya yung kinukwento mo na dead si Sir? Tanong ni Ona. Oo siya nga, kaya wag kayong mag-alala. Wala kayong puproblemahin kay Ma'am Ivona kapag dito na siya tumira. Mabait yun at walang arte sa katawan. Bonus pa dahil babait na sa atin si Sir. Tuwang-tuwang sabi ni Gordon na nakipag-apiran pa sa mga kasambahay na tuwang-tuwa rin. Teka nga muna, bakit parang ang bilis naman yata? Nagpakasal na agad sila, ni wala man lang tayong kaalam-alam. Saka sabi mo hindi naman nobya ni Sir Luis yang si Ma'am Ivana di ba? Tanong pa ni Manang Beng. Nagkibit balikat si Gordon. Di ko rin alam manang. Basta pagpunta ko sa bahay ni Ma'am Ivana kahapon dala yung pinapakuhang damit ni Sir dumiretso na agad kami sa City Hall. At doon na nga sila kinasal ni Ma'am Ivana, imbitado pa nga si Sir Kester Bale kaming dalawa ang witness sa side ni Sir. Ibig sabihin sa mayor's office sila kinasal tapos agad-agad. Di kaya napikot si Sir. Namamanghang tanong pa ni Manang Leng. Napatingin pa sa kanya ang mga kasambahay. Mayaman ang binatang amo na suplado at maraming babaeng naghahabol dito. Kaya di malabong mangyaring napikot nga siya. Parang hindi naman. Wala sa hitsura ni Sir ang napikot. Mas mukha pang ang napikot si Ma'am Ivana kung nakita nyo lang. Sabi ni Gordon. Oo nga, ang lawak pa nga ng ngiti ni Sir Naku, excited na akong makita at makilala ang asawa ni Sir. Sabi mo Gordon, mabait yun ha. Excited nang sabi ni Lucy. Oo nga, medyo close na nga came ni Ma'am Ivana Pagmamayabang pa ni Gordon. Nasaan ang amo nyo? Sabay-sabay silang napalingon sa bagong dating. Ang sekretarya ng amo nila na si Ma'am Ara na Mataray, ang mukhang nakatingin sa kanila. Nasaan si Luis? Mataray na tanong ni Ma'am Ara na halos umabot sa hairline ang pagkakataas ng kilay. Nasa kwarto niya ma'am. Sagot ni Manang Leng. Kahit hindi niya gusto ang sekretarya ng amo ay ginagalang pa rin niya ito. Umirap si Ma'am Ara at tumalikod na at umakyat ng hagdan. Sinundan na lang nila ito ng tingin. Talagang pupuntahan niya si Sir sa kwarto. Manghang sabi ni Ona. Kapal talaga ng mukha ni Aunt feeling dito nakatira. Kapag umuwi na dito ang asawa ni Sir ay hindi na siya pwedeng umakto ng ganyan. Abay mahiya siya may asawa na ang tao. Komento naman ni Che. Tumahimik nga kayo. Baka marinig kayo tarayan na naman kayo.
Saway ni Manang Leng sa mga ito. Nakakabanas naman kasi yung babaeng yun Manang. Napaka-feelinggera. Mabuti na lang hindi siya pinatulan ni Sir Luis, sabat ni Lucy. May tama ka naman dyan. Sige na, tapusin nyo na ang almusal nyo at marami pa tayong gagawin. Pagtatiboy ni Manang sa mga kasambahay. Ako Manang pahingi ako ng kape ha. Magkakape muna ako habang wala pang utos si Sir. Ani Gordon. O sige sa kusina na tayo. My God Luis. I can't believe it. Nagpapikot ka sa kung sino-sinong babae lang. Who told you that? Natigilan sila sa pagbalik sa kusina nang marinig ang mataas na boses ni Ma'am Ara at ni Sir Luis pababa na ang mga ito ng hagdan. Bagong ligo na rin si Sir Luis at bihis na bihis. Nakita ko sa bar kagabi ang mga kaibigan mo at narinig ko, ang usapan nila tungkol pagpapakasal mo sa kung sino-sinong babae. Lang. Inis na sabi ni Ma'am A. Hindi siya kung sinong babae lang Ara. Ivana ang pangalan niya at asawa ko siya. I don't care. All I care is bakit hinayaan mong mapikot ka. Ano? Tinakot ka ba nila? Pinilit. Tinutukan ka ng shotgun. If you want may kilala, akong attorney na kayang-kaya kang tulungan sa problema mo. Hindi ko kailangan ng attorney. At pinapunta kita rito para dalhin, ang mga pipirmahan ko hindi para tanungin ako. Malamig na sabi ni Sir Luis at nilampasan si Ma'am Ara. Saglit namang hindi nakapagsalita si Ma'am Ara na tila napahiya. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Bakit? Mukha ba akong kawawa? I'm perfectly okay. Hindi mo kailangang mag-alala. Ang alalahanin mo ay ang trabaho mo. Where's the papers? Malamig na tingin ang binigay ni Sir Luis kay Ma'am Ara. Hindi naman na nakapagsalita si Ma'am Ara at binigay ang hawak na folder kay Sir Luis. Pero namumula ang mukha nito sa inis.